Hi everyone, good morning. Another day, another devotion for today. Topic natin is total depravity. At napakahalagang topic nito. So, ang tanong is, ano ang solusyon? So, verse natin today is Romans 3 verse 9 to 12. Yung total depravity, ibig sabihin po nun, total sinfulness. Total sinfulness, ibig sabihin yung mga tao apektado talaga lahat ng aspeto ng buhay natin ng kasalanan. Kaya walang taong hindi nagkasala. Walang taong kayang mabuhay sa mundo nang hindi nagkakasala. Hanggat tayo na sa laman, itong laman natin na to is nahulog na sa kasalanan, bagamat gusto natin na magbago sa tulong ng biyaya ng ating Panginoong Diyos o Diyos ng Santong Espiritu, hanggat nasa laman tayo, maaari tayong magkasala. Kapag tayo ay binuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo, binigyan ng panibagong katawan, dun tayo magkakaroon ng never na tayo magkakasala. So, etong katawan natin na yan is subject of total depravity. Totally, meron tayong sinfulness. Ibig sabihin, talagang makasalanan tayo. Naturally, total depravity, also called total inability, teaches that because of the Adam's fall and part of the human nature, mind, heart, will, and action has been corrupted by sins. It does not people as evil as possible, but sin affects the whole person, living as unable to choose God or true good apart from the divineness. Man is spiritually dead in sin, incapable of saving himself, and utterly dependent on God's sovereign grace in Christ. So this is humble human's pride and magnifies the necessity of God's initiative in salvation. Malawak tong topic na to, in total depravity. Pero sa etong devotion natin na to, meron tayong i-highlights na dahil sa total depravity, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Diyos lang. Yung initiative ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos na iligtas tayo, doon lang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Dahil nagmagandang loob ang Diyos sa atin, but on our part, yung tayo magliligtas sa ating sarili is impossible. Imposible tayong maligtas. That's why kailangan natin Panginoong Jesucristo para maligtas tayo. Apart from Jesus Christ, apart from grace of God, we cannot save ourselves. Part ito ng total depravity, total inability to save ourselves, total inability to approach God. So, sabi sa Romans chapter 3, verse 9 to 12, what shall we conclude then? Do we have an advantage? Not at all. For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are under the power of sins. So sabi ni Apostle Pablo, maging Hudyo ka man or Hintil, at tayo kabilang sa Hintil and Gentiles, pare-parehas tayo na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. And as it is written, there is no one righteous. Walang matuwid. Walang kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, walang isang makaharap sa Diyos. Lahat lumihis at sama-samang nawalan ng kabuluhan. Kahit isa. So, lahat ng ito, Jews and Gentiles, pare-pares lang sa harapan ng Diyos. We are unable to approach God, to do good, to come to God, to be a good person. Wala, lahat, nagkasala tayo. And ito yung ilan sa mga katuruan natin. Number 1, humans are created sinless and good. Nung nilikha tayo ng Panginoong Diyos, ang ganda ng plano ng Diyos, ang ganda ng design ng Diyos Perfect yung marriage, perfect yung family, maganda yung nations, mga bansa na nanggaling kay Ayad at Aban. Wala dapat corrupt na government kung hindi lang sila nagkasala. But because nagkasala sila, humans failed into save and became slaves to it. Kaya lahat tayo na nagkasala, ang sino man nagkasala,
kahit isa lang yung kasalanan, nagiging alipin tayo nito ng kasalanan. Kaya malinaw na sinasabi ng Biblia na walang ibang solusyon sa problema ng isang katauhan kundi si Kristo lamang. Dahil sa government natin, sobrang talamak yung corruption. Ang solusyon is si Kristo lamang. Kailangan natin maipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Dumami yung mga taong kumikilala kay Kristo at dumami yung taong mauupo sa posisyon. Una, yung bago sa mga posisyon sa government, posisyon sa tahanan, at dahil sa ebanghelyo nagkakaroon ng mabuting nanay, tatay, mga anak, estudyante. Tayo bilang Christian, yung presensya natin dapat ito yung nagbibigay ng impact, positive influence sa mundo. At nagsisimula ito sa ating mga sarili, sa ating tahan, sa komunidad, sa ating organizations or businesses. Bilang Kristiyano, nagkakaroon ng pagbabago. Kung ikaw ay Kristiyano, sa magpupolito ka, dapat ikaw yung nagdadala ng pagbabago na mapalaya natin yung sarili natin sa kasalanan. At hindi tayo dapat namamayagpag sa paggawa ng kasalanan. Kung ikaw naging chief of police ka, naging tenyente ka, naging kapitan ka, dadalhin mo yung pananampalataya. At kapag binago ka ni Kristo, yung trabaho mo, yung career mo, yung departamento na meron ka, ang solusyon sa bansa natin walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Human fell into sin and became slaves to it. At kung walang Kristo, lahat tayo ay alipin ng kasalanan, alipin sa corruption. At because merong Kristo, humans can only be freed by Christ. Yung mga taong pinalayan ating Panginoong sa Kristo, sila yung magdudulot ng pagbabago sa bansa natin. Kaya ang pag-asa ng mundo, yung ebanghelyo ng ating Panginoong sa Kristo. At may pangako dito sa Biblia na ang pamamahala ng ating Panginoong sa Kristo ay magpapatuloy sa paglago hanggang sa sakop yung buong mundo. So, sabi nga, humans can only be freed by Christ. Hanggat ang tao alipin ng kasalanan. Pag yan umupo sa posisyon, speaker, secretary, contractor, congressman, dadalhin niya yung corruption dadalhin niya yung kasalanan. Mamamayagpag yan dun sa lahat ng kanilang ginagawa. Hanggat ang puso ng tao ay makasalanan at hindi napapalaya sa alipin ng kasalanan, yan ang magdudulot ng corruption sa bansa natin. Kaya ang kailangan natin, ebanghelyo ni Kristo, maipangalan yung pagbabago sa ating bansa, sa mga leaders, sa leaders ng ating bansa, mga business leaders, mga educational leaders, mga teachers yan. So, maging sa ordinaryong trabaho na pangkaraniwan, kahit dito sa Pilipinas, sa pagiging karpentero, tendera, magsasaka, mula sa mga simple hanggang sa komplikado, hanggang pinakamatataas na posisyon. Ang kailangan natin ay ang ating Panginoong sa Kristo. Kapag ang tao napalaya sa pagkaalipin ng kasalanan, magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay, maging sa ating pamilya, career, trabaho, at mga ka-impluensya. So, umpisahan natin baguhin ang ating sarili para nang sa ganun yung buhay natin at buhay na magiging pamilya natin mabuhay. So, let's go back to original plan of God. Kung first time mo na mapakinggan ito, gusto natin na dapat ang Diyos plano ng Diyos na nasa atin, napakaganda. From the very beginning, from Genesis 1, napakaganda ng plano ng God. Ibalik natin yung sarili natin from the plan of God. Yung huwag tayong humiwalay kay Kristo. Huwag tayong kumontra kay Kristo. Kaya kung kaya natin ibalik na yun, ibalik natin. Hope we learn something. Thank you everyone and God bless.